Ang tagadala ng sedan chair ni Fang Fuongbin ay isang iskolar na may hawak na pamaypay. Sinabi ni Fang Fuongbin. Kaya ito ang bulaklak na sedan chair ng 100 Flowers Pavilion. Si Fang Fuongbin ay nagsalita. Labanan mo siya sa panitikan. Hayaan mo siyang mapahiya para sa akin. Agad siyang sumunod sa utos. Nang lumitaw siya, nagulantang ang mga manunood. Ang tagadala ng sedan chair ng prinsesa ay si Poetry Saint Lai Tonha. Kung gayon, anong laban pa? Walang sino man ang kanyang kalaban. Lumapit si Lai Tonha at nagtanong kay Dick Kengthin. Nakakita ka ng sedan chair ng prinsesa. Bakit hindi ka lumuhad at nagbigay galang? Talagang matapang ka. Si Dick Kengthin ay may mukhang paghamak. Ikaw ay basura lamang na sumusulat ng tula at nagbebenta nito. Huwag kang magkunwari rito. Medyo pinawisan si Lai Tonha. Ang taong ito ay hindi duwag. Nakakagulat na kahit ganoon ang pananakot ko. Hindi siya natakot. Ang batang ito ay matigas din ang bibig. Kailangan ko siyang ipahiya. Nagpakita si Lai Tonha ng kalmado at masayang mukha. Hawak ang kanyang pamaypay. Naglakad siya at sinabi, "Mali ang sinabi mo, young brother. Ang okay siyan, na binenta ko sa iyo. Hindi ba tiyon ang nagpasikat sa iyo?" Nako, narinig ng mga manunood. At nagpatuloy silang magbulungan. Ano? Ang okay siyan, ay binili niya. Kaya pala sinulat ito ng Poetry Saint. Hindi nakapagtataka na napakaganda. Sabi ko na, paano makakasulat ng ganoon kagandang tula ang isang trash na tulad niya? Medyo nagulat din si Dick Kengthin. Gusto akong ipahiya ng batang ito. Ah, okay. Kung ganyan ang gusto mo, huwag mo akong sisihin. Ang young master na ito ay makikipaglaro sa iyo. Matapos sabihin ni Poetry Saint Lai Tonha na siya ay nagnakaw ng tula. Si Dick Kengthin ay umani ng hindi mabilang na insulto mula sa mga tao sa paligid. Tunay na walang hiya, isang impostor. Akala ko talaga ay talento siya. Hindi pala, bumili lang ng tula para basahin. Ang ibang tatlong pavilion masters ay nakatayo sa mataas na platform. Nagmamasid. Trash lang siya. Mayroon lang siyang trash understanding. Hindi marunong sumulat ng tula. Naglakas loob pang sumali sa contest. Hindi talaga alam ang kanyang lugar. Nakaharap na pala niya ang may akda ng tula. Talagang nakakahiya. Ang flower queen ng 100 Flowers Pavilion noon. Baka hindi na siya mapapasok sa top 16 sa pagkakataong ito. Ito ang pagkakataon natin. Nagulat din si Fang Fuongbin. Lai Tonha, sinulat mo talaga ang okay siyan. Agad na walang kahihiyang inamin ni Lai Tonha na sa kanya ito. Sinulat ko ito ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko ito inilabas. Nang bumili ang 100 Flowers Pavilion. Ibinenta ko ito. Masaya si Fang Fuongbin pagkarinig nito. Sabi ko na, paano makakasulat ng tula ang trash na tulad niya? Tingnan natin kung paano siya sisigot. Nagpakita si Lai Tonha ng mapanlinlang na mukha. Lubos siyang nasisiyahan. Young man. Gusto mong makipaglaban sa akin. Bata ka pa. Sa sandaling ito, nagsalita si Dick Kengthin. Lai Tonha, talagang walang hiya ka. Hindi pa ako kailanman nakakita ng kasing hamak mo. Kalmadong sumagot si Lai Tonha. Oh, ikaw, na bumibili ng tula, sasabihan mo akong walang hiya. Tingnan natin kung sino talaga ang walang hiya. Ang mga tao sa paligid ay agad na itinuro si Kengthin. Sa sandaling ito, parang siya ang sentro ng lugar na ito. Lahat ng mata ay nakatutok kay Dick Kengthin. Ang pakiramdam na pinapanood ng lahat ng anti-fans ay hindi masama. Lai Tonha ay sikat bilang Poetry Saint. Young man, ano ka? Gusto mong makipaglaban sa akin sa tula? Kulang ka pa. Lumapit si Lai Tonha kay Dick Kengthin. Okay siyan, sinulat mo. Kung gayon, mula ngayon, ako ang nagsulat. Dahil ako si Poetry Saint Lai Tonha. Nagpatuloy siya sa pagiging agresibo. Malakas niyang tinapak ang balikat ni Dick Kengthin. Tanga ka na hindi nakikinig. Huwag mo nang gawin iyan sa susunod. Bigla, malakas na tumawa si Dick Kengthin. Ito ay nagpagulat kay Lai Tonha, na nasa rurok ng tagumpay. Natarante siya. Ikaw, anong tinatawanan mo? Si Dick Kengthin ay may masayang mukha. Naglakas loob kang galawin ang young master na ito. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Poetry Saint Lai Tonha. Tama, pakinggan mo ng mabuti. Biglang nagbago ang mukha ni Lai Tonha. Nakita niya ang itsura ni Dick Kengthin. May mali. Natakot siya at pinawisan.
Kinuha niya ang kanyang pamaypay para itago ang kanyang hiya. Anong narinig mo? Sa mismong lugar na ito, si Dick Kingpin ay gumawa ng isa pang tula. Agad itong bumuo ng isang eksena. Ang hangin ng tagsibol sa gabi. Ang mga bulaklak ay nalalagas ng tulad ng ulan. Ang mabilis na kabayo at ang malayo na hangganan. Ang amoy ng bulaklak ay ng kalsada. Ang tunog ng flute ay gumagalaw sa Jade River. Isang gabi ng sayaw ng isda at dragon. Ang maliit na babae. Ang snow willow. Ang gintong sinulid. Ang pagtawa at pag-uusap. Ang tago na amoy ay umalis. Ang mga taong naghahanap sa kanya. Libu-libong beses silang lumingon. Ang tao ay nasa lugar ng ilawan at kandila. Bagaman hindi maintindihan ng narrator. Ang mga nakikinig sa paligid ay lubos na nasisiyahan. Ito ang kanyang tula. Napakaganda. Napakaganda. Ang tula na ito ay maaari lamang sa langit. Ang kanyang tula ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagsamba. Bago pa maramdaman ng mga tao ang kahulugan ng tula, nagbigay pa si Dick Kingpin ng isa pa. Jinsei, 50 minuto, 1 segundo, isang true pillar, 4 na taon. Nang arap si Zhuang Zi ng paru-paro. Si Wang Di, ang tagsibol sa puso ay ipinagkatiwala sa rhododendron. Pagkatapos basahin ng isang tula, hindi niya ito hinayaan na ganoon na lang. Nagdagdag pa siya ng isa. May mga luha sa buwan. Perlas sa dagat. Ang araw ng lantian ay mainit. Umuusok ang jade. Ang pag-ibig na ito ay maaaring maging alaala. Sa sandaling iyon, siya ay tuliro. Nang marinig ito ni Lai Tanha, nagulat siya. Gumawa siya ng 3 napakagandang tula sa isang pagkakataon. Ito ay direktang sinira ang Poetry Saint legacy niya hanggang sa 18th generation. At nagdagdag pa ng isa. Isang beses na naranasan ang dagat. Mahirap maging tubig. Maliban sa Wuzhan. Hindi iyan ulap. Handa akong sumuko sa mga bulaklak. Tamad na alalahanin. Kalahating buhay sa paglilinang. Kalahating buhay sa pag-ibig. Pagkarinig nito, si Lai Tanha ay direktang bumagsak at umupo sa lupa. Hindi na niya mahawakan ng pamaypay sa kanyang kamay. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Ang bawat tula ay isang obra maestra ng panahon. Si Dick Kingpin, nakatayo roon ng mataas. Sinabi ito habang minamaliit siya. Ha, Lai Tanha, sinulat mo rin ba ang mga tula na ito? Nakahiga si Lai Tanha. Walang masabi. Kung talaga niyang sinulat ito, bakit siya nakahiga rito? Ang mga tao na kanina ay sinisiraan si Dick Kingpin ay agad na umikot ng 180 degrees. Napakagaling niya. Sa 1 minuto, nakagawa siya ng 4 na tula. Hindi ba't siya ay trash? Bakit bigla siyang naging ganyan kagaling? Mas magaling pa siya sa Poetry Saint. Galit na galit si Lai Tanha na umubo ng dugo. Ito ay tulad ng isang taong gumagamit ng sariling pamalo upang saktan ang sarili. Sinadya niyang pumunta upang makipag-away sa binata. At ngayon, ang kanyang reputasyon ay malapit ng masira. Nagsawa na si Dick Kingpin sa pagbasa ng tula. Ayaw niya nang makipag-usap sa taong ito. Agad siyang nagbigay ng isang nakamamatay na atake. Ikaw ay Poetry Saint. Siguro ako ang poetic ancestor. Walang sinabi. Agad na bumagsak si Lai Tanha. Nawalan ng malay. Wala ng bakas ng paglaban. Nanganga ang mga manonood sa pagkarinig ng tula. Natalo pala niya ang Poetry Saint Lai Tanha. Napakalakas niya. Isang taong dumaan ang nagtanong. Kung gayon, siya pala ang Poetry Saint. Napakaganda ng mga tula kanina. Si Dick Kingpin ay lumapit sa red sedan chair ni Zhao Zhao. Pagkatapos noon, inutusan niya ang mga tauhan na buhatin ang sedan chair. Zhao Zhao, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Kung saan sila pumunta, doon nagbibigay daan ang ibang tao. Ang aura na ito ay napakalakas. Kahit ang Poetry Saint ay galit at hindi makalaban. Sino pa rito ang maglakas loob na harangan ang daan niya at makipaglaban sa kanya sa tula? Ang red sedan chair ay umusad ng may malaking aura. Diretso sa plaza. Samantala, si Fang Fuongbin ay labis na galit. Talagang walang silbi. Ni Dick Kingpin ay hindi mo kayang labanan. Mga tao, sa hinaharap, huwag ko nang makita ang Lai Tanha na iyon. Agad na sumunod ang mga sundalo. Dinala nila si Lai Tanha upang linisin siya. Ang 3 Pavilion Masters ay muling napahiya. Pero nanalo pa rin ang batang iyon. Okay lang. Ang poetry contest ay maliit na laro lamang upang dagdagan ang mga puntos para sa Flower Queen. Ang tunay na laban ay sa kagandahan at talento. Tama.
Ang mga magagandang dilag mula sa aming tatlong pavilion sa iba't ibang bansa. Sino ang makakatalo sa kanila? Sige, maghintay lang tayo at panoorin ang palabas. Sa sandaling ito, sa malaking plaza, ang contest ay malapit nang magsimula. Hindi mabilang na mga tao ang pumunta upang manood. Marami ring opisyal dito. Ang beauty contest ngayong taon ay malapit nang magbukas. Hindi ko alam kung sino ang mananalo ng championship. Ito ang beauty contest na ginaganap taon-taon. Hindi talaga ito maaaring palampasin. Isang magandang dilag na nakasuot ng itim na damit, kasama ang isang magandang maid, ay lumabas. Maganda sila na kayang sirain ang isang bansa. Ito ang trump card ng Phoenix Star Institute. Si Young Lady Tai Phoenix ay dumating na. Pedestrian #1, ang trump card ng Phoenix Star Institute. Talagang maganda. Tingnan ninyo ang kanyang hugis. Tiyak niya na ang posisyon ng champion. Sunod pa, dumating ang prinsesa ng Imperial Family. Si Fang Fuongbin. Nakasuot siya ng komplikadong damit. Sa kanyang tabi ay dalawang malapit na maid. Pedestrian #2, napakaganda. Karapat-dapat na isang prinsesa. Parang isang reyna na bumaba mula sa langit. Dumating na rin ang tatlong magkakapatid mula sa White Flame Garden, Red Mansion, at Spring Wind Pavilion. Pedestrian #3, ito ang tatlong mga fox. Kakaiba ang kagandahan ng tatlong babae na ito. Hindi tulad ng mga taga rito. Ito ang kagandahan mula sa ibang bansa. Si Zhao Zhao at Dick Kingthin ay lumitaw ng tahimik. Naglakad ng payapa. Si Zhao Zhao ay medyo nag-aalangan. Young Master, maganda silang lahat. May pag-asa ba tayo? Hinawakan ni Dick Kingthin ang kamay niya at dinala siya papasok. Huwag kang mag-alala. Ordinaryo lang sila. Isang matandang lalaki ang malakas na kumatok sa gong. Alo. Alo. Ang contest na ito ay may kabuuang 30 magagandang dilag na kalahok. Opisyal na magsisimula na ang aming beauty contest. Ang rules ng contest ay ganito, sa susunod na round. Ang mga kalahok ay kailangang ipakita ang kanilang kagandahan sa lahat. Sa parehong oras, bawat isa ay kailangang umakyat sa entablado upang magpakita ng talento. Ito ay maaaring pagpapakita ng kanilang hugis, pagsayaw, pagtugtog ng instrument, pagkanta, o anuman. Walang limitasyon, hanggat gusto ito ng publiko. Maganda ang performance. Sila ay bibigyan ng puntos. Ang may pinakamataas na puntos ang magiging champion. Tingnan ninyo ang tatlong judges. Lahat sila ay nananabik. Pedestrian #, talagang inaasahan ko. Sabi, ang champion ay makakain ng hapunan kasama ang emperador. Ang champion noong nakaraang taon ay mula sa 100 Flowers Pavilion. Ngunit ang mga dalaga sa 100 Flowers Pavilion ay nagkasakit kamakailan ng syphilis. Malamang hindi na nila mapapangarap ang posisyon ng champion. Malumanay na hinaplos ni Dick Kingthin ang ulo ni Zhao Zhao. Sige na, Zhao Zhao, mamaya, sundin mo lang ang itinuro ko sa iyo. Tiyak na mapapanalunan mo ang championship. Si Zhao Zhao ay lubos na masunurin. Malumanay siyang sumunod at dahan-daang pumasok sa contest. Matapos ang isang gabi ng mental torture, si Truong Thao lang ay maswerte pa ring napapanatili ang kanyang Dowheart at Nagel Inang. Ang mga dalaga ay sumuko rin sa binata na ito. Ngunit si Truong Thao lang ngayon ay nag-iisip lamang ng paghihiganti. Kaya gusto niyang mabilis na malinang ang Yiben Dao Divine Technique. Bigla, nag-unawa siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pagkatapos ng isang gabi, sa wakas, naiintindihan na rin niya. Hawak ang teknik sa kanyang kamay. Masaya siya. Ha ha ha. Kuya, sa wakas, nagtagumpay na rin ako. Sa sandaling ito, sa plaza ng Tianluo City, si Young Lady Tai Phoenix ay nakaupo sa entablado. Ipinapakita niya ang kanyang talento sa pagtugtog ng instrument, na nagpapakilig sa mga puso. Ang mga binata sa ibaba ay hindi mapigil ang humanga. Ang trump card ng Phoenix Star Institute ay talagang nakakaakit. Mahal ko siya hanggang kamatayan. Lumingon sila sa entablado sa tabi. Si Fang Fuongbin ay nagpapakita ng sword dance performance. Ang sayaw ay nakakakilig. Ang mga binata na mahilig sa babae ay sumigaw rin. Ang prinsesa ay mas maganda pa rin. Ang prinsesa ay maganda at may mataas na martial arts skills. Tiyak na mapapanalunan niya ang championship sa pagkakataong ito. Susunod na si Zhao Zhao na aakyat sa entablado. Sumuporta si Dick Kingthin. Zhao Zhao, go, sundin mo lang ang itinuro ko sa iyo. Tiyak na magagawa mo ito. Huwag kang mag-alala.
Naalala niya ang nangyari kagabi. Nang dinala ni Dick Kingpin si Zhao Zhao sa silid. Walang nakakaalam kung ano ang itinuro niya. Ngunit dahil maraming nagtataka, nilinaw ito ng narrator. Pagpasok sa silid, sinabihan ni Dick Kingpin si Zhao Zhao na ngumiti at habarin ang kanyang damit. Si Zhao Zhao ay nahihiya. Namula ang kanyang mukha. Young Master, bakit po kailangan habarin? Pwede po bang patayin na lang natin ang ilaw bago habarin? Bakit mo papatayin? Susunod, tuturuan kita ng isang ultimate skill na magagamit mo sa beauty contest bukas. Hubad na, pero matututo ng ultimate skill para sa contest. Balik sa kasalukuyan. Si Zhao Zhao ay nakasuot ng napaka-sexy na damit. Ito ay nakakabaliw. Young Master, hindi ko po kayo bibiguin. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Hindi niya alam kung sino ang nagkalat ng mga petals ng bulaklak. Nagdulot ito ng eksena na parang isang immortal na malapit nang bumaba mula sa langit. Ang mga manunood, biglang napansin si Zhao Zhao. Tingnan ninyo, hindi ba't siya ang dalaga mula sa sedan chair ng 100 Flowers Pavilion? Nakasali pa rin ang 100 Flowers Pavilion. Huwag ganyan. Kung titingnan ng mabuti, medyo maganda rin siya. Si Zhao Zhao ay lumakad sa sentro ng entablado. Agad niyang hinubad ang kanyang palda. Nagpakita ng kanyang mahahabang binti. Nagulantang ang mga manunood. Tingnan ninyo. Anong ginagawa niya? Si Dick Kingpin sa ibaba ay lubos na nasisiyahan. Hehe, ngayon, hahayaan ko kayong magbukas ng inyong mga mata. Hahayaan ko kayong makakuha ng karagdagang kaalaman. Naramdaman niya na tamang-tama na ang oras. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay. Sige na, musikang. Nakaupo na ang banda ng 100 Flowers Pavilion. Naghihintay kanina pa. Pagkarinig ng utos, nagsimula silang tumugtog ng napakakaakit na musika. Si Zhao Zhao, tulad ng isang idol, ay nasa sentro ng atensyon. Nagsimula siyang sumabay sa musika. Dahan-daang gumalaw ng may kahusayan. Ang ultimate skill na itinuro ni Dick Kingpin sa kanya ay ang paglalakad na parang pusa. Nakahawak siya sa kanyang baywang. At nagsimula siyang mag-catwalk. Ito ay tunay na isang supermodel na may mahahabang binti. Walang puna. Ang mga manonood sa ibaba ay unang beses na nakakita. Hayop. Anong talento ito? Bagaman hindi nila alam kung ano ito. Napakalakas ng talentong ito. Parang naramdaman ko ang pag-alog. Nako. Diyos ko. Napakaganda. Bawat hakbang ni Zhao Zhao ay may kasamang sigaw. Ang mga manonood sa ibaba ay hindi mapigil ang sumigaw tulad ng mga fans sa isang idol concert. Ang hugis ni Zhao Zhao ay parang upuan. Dahil hindi na kailangan ng lamesa. Ang sikretong maliit na liko ay naging malaking liko. Isang tingin lang. Parang bala na tumama sa puso ng mga binata. Makakita ng isang immortal. Ang buhay ay wala ng regrets. Kahit ang mga manunood mula sa 3 malalaking brothels ay hindi mapigil ang tumakbo patungo sa 100 Flowers Pavilion. Bilisen. Tingnan ninyo. Ang dalaga ng 100 Flowers Pavilion ay napakaganda. Bilisen. Tumabi kayo. Gusto ko rin siyang makita. Ang 3 babae mula sa ibang bansa ay agad na nagalit. Kanina pa sila nagsasayaw ng todo. Tapos naaga ang spotlight. Sayang ang pagsisikap nila kanina para ipakita ang kanilang talento sa mga taong ito. Si Dick Kingpin sa ibaba ay lubos na nasisiyahan. Ang pagkatwalk sa mundong ito ay isang napakabagong bagay. Napakadaling durugin sila. Parang pagbaliktad lang ng kamay. Makalipas ang kalahating oras, may kumatok sa tambol. Ang lahat ng performances sa contest ay tapos na. Kinuha ng MC ang mga resulta at nagsimulang mag-announce. Hayaan ninyong basahin ko ang final results mula sa ating judges. Ang mga tao sa ibaba ay lubos na nananabik. Sino kaya ang magiging champion ng contest na ito? Ang nagwagi sa beauty contest ngayong taon ay si Miss Wang Zhao Zhao mula sa 100 Flowers Pavilion. Si Zhao Zhao sa entablado ay lubos na masaya. Lumingon siya kay Dick Kingpin. Young Master, nagtagumpay po ako. Ang kanyang mga fan ay sumigaw ng suporta. 100 Flowers Pavilion. Huang Zhao Zhao. Huang Zhao Zhao. Samantala, may nagtapon ng kanyang espada sa lupa pagkarinig ng resulta. Siya si Princess Fang Fuongbin. Lintik, nakuha pa rin niya ang championship. Ang 3 babae mula sa ibang bansa ay seloso rin. Ano ang gagawin natin? Nasisira na ang plano natin. Hindi natin ito maaaring hayaang ganyan. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan.
Ang pinuno ng mga babae ay lumapit. 2. Maghintay kayo rito. Ako na ang mag-aayos nito. Ang kanyang mukha ay may mapanganib na ekspresyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dick Kingpin. Napansin din ni Dick Kingpin na lumapit siya. Anong gagawin niya? Siguro, dahil hindi nanalo sa championship. Gusto niya manggulo. Pero may hawak na kutsilyo ang babae. Ang sandata na ito ay napakatalim. Nagniningning ito. Iniharap niya ito kay Dick Kingpin. Young man, ngayon, kailangan kong manalo sa contest. Umaasa akong magbigay daan kayo. Ang premyo ay ibibigay ko sa iyo. Bukod pa riyan, maaari kang pumili ng isa sa 3 magkakapatid. Ano man ang gusto mo, maaari mo itong gawin. Dahan-dahan na itinaas ni Dick Kingpin ang kanyang kamay at inilagay si Zhao Zhao pababa. Sige na, magkasundo tayo. Bakit kailangan ng kutsilyo? Marunong ka ring magbigay ng kondisyon. Pero tumatanggi ako. Galit siyang nagtanong. Sigurado ka ba? Siyempre, akala mo ba puro sperm lang ang utak ko? At pinapapili mo pa ako ng isa? Nagbanta siya. Pag-isipan mo muli, kung mamamatay kayo, mapupunta sa amin ang Flower Queen. Wala kang pagpipilian. Binigyan siya ni Dick Kingpin ng isang suntok. Naglakas loob kang magbanta sa akin. Kumikislap ang kanyang mga mata. Ginamit ang fast tongue, tear ants eye. Siya ay inatake sa espiritu at sumigaw sa sakit. Umurong siya. Hindi rin tumanggap ng pagkatalo si Fang Fuongbin. Tinawag niya ang isang pinuno ng hukbo ng Imperial Family. Tai Kim, hindi ako papayag na manalo si Dick Kingpin ng championship. Bilisan mo at saktan mo siya para sa akin. Medyo nag-alinlangan si Tai Kim pagkarinig nito. Ang usapin tungkol sa champion ng contest ay may kinalaman sa plano ng kamahalan. Prinsesa, sino mang manggugulo sa plano ng kamahalan ay tiyak na mamamatay. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang cultivation at sumugod diretso kay Dick Kingpin. Nilayon na patayin siya. Sumugod si Tai Kim upang umatake. Pero, nakakagulat, inatake niya ang 3 magkakapatid na babae. Akala niya si Dick Kingpin ang gusto niyang labanan. Si Dick Kingpin, na nakatayo sa tabi, ay natutulala. Ano itong sitwasyon? Bakit naman ang Imperial Family ay nasa panig ko? Si Tai Kim ay itinuro ang kanyang kutsilyo sa 3 magkakapatid. Ako ang inner guard ng Imperial Palace. Naglakas loob kayong manloko sa nanalong contest. Papatayin ko kayo ng walang awa. Ang plano ng emperador ay ipasok si Dick Kingpin sa palasyo. Ang 3 babae ay labis na nagalit. Walang masabi. Ate, siya ay tauhan ng Imperial Palace. Umuwi na tayo. Kung hindi, mabubuking tayo. Tama iyan. Mahalaga ang malaking plano. Hayaan muna natin sila. Ang 3 babae ay lumingon at umalis. Mukhang may masamang plano sila. Ngunit nasira ito ni Dick Kingpin. Si Fang Fuongbin, na nakatayo rito, ay nakatingin kay Dick Kingpin. Okay pa rin siya. Ano itong sitwasyon? Mali ito sa script. Medyo galit siya. Itong si Tai Kim. Gusto niyang magrebelde. Sinabihan ko siyang patayin si Dick Kingpin. Bakit niya naman niligtas? Si Dick Kingpin ay hindi pa rin maintindihan. Nakakainis. Bakit may kakaiba? Hindi ito ayon sa karaniwan. Si Zhao Zhao, sa sandaling ito, ay lumapit. Young Master, nanalo po ako. Hinawakan ni Dick Kingpin ang kamay ni Zhao Zhao. Napakaganda ng performance mo ngayon. Hindi mo ako binaygo. Kung malaman ito ni Truong Thao lang, tiyak na magpapasalamat siya sa iyo. Masayang ngumiti si Zhao Zhao. Basta masaya po kayo, Young Master. Pagkatapos niyang magsalita, si Truong Thao lang ay bumagsak mula sa langit. Nagtagumpay siya sa paglilinang ng teknik. Binanggit lang kita. At lumitaw ka na. Nalinang mo na ba ang divine power? O nag-uukol ka ng patatas? Kuya, naunawaan ko na. Agad na nagtanong si Truong Thao lang. Tama na, kuya. Kumusta po ang resulta ng contest ninyo? Hindi sumagot si Dick Kingpin. Sinabi lang niya, hulaan mo. Lumapit ang organizer upang batiin si Young Master Dick. Ito ang premyo para sa champion. 30.000 ginto lahat. Bukod pa riyan, ngayong gabi, pupunta kayo sa palasyo upang mag-dinner kasama ang kamahalan. Nagulat si Truong Thao lang. Halos malaglag ang kanyang mga mata. Nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, tiyak na tatanungin ko ng malinaw kung sino ang nagluto ng Heavenly Ultimate Life-Taking Powder.
Kailangan kong malaman kung sino ang pumatay sa aking mga magulang. Sinabi ni Zhao Zhao. Young Master, pumasok na po tayo sa palasyo. Si Dick Kingpin ay hindi nagmadali. Gagawin muna natin ito. Pagkatapos nun, pasok sa palasyo. Nakatayo siya sa ibaba at nagutos. Xiao Hei, kumilos ka na. Agad na lumipad si Xiao Hei sa tuktok ng isang gusali. Mukhang sinugod niya upang ayusin ang tatlong malaking pavilion masters. Si Xiao Hei ay sumugod at nagpatakot sa tatlo. Patuloy silang sumigaw. Chumin nga. Narinig pa rin ito sa lugar ni Dick Kingpin. Ngunit hindi pinansin ng tatlo. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa palasyo. Pagdating ng gabi, sa Imperial Palace, ang buwan ngayong gabi ay napakabilog. Si Chu Daoming ay nakaupo sa isang lugar. Naglilinang. Ang aura na kanyang nilalabas ay napakatakot. Nararamdaman niya na pumasok na sina Dick Kingpin sa palasyo. Masaya siya sa kanyang puso. Sa wakas, dumating na sila. Hindi masyado maintindihan ni Dick Kingpin. Ang paraang ito ay masyadong madali. Parang may mali. Nagtatanong si Zhao Zhao. Kung madali, hindi ba't maganda? Base sa pagkatao ng Dongfang family. Hindi nila tayo papayagan pumasok sa palasyo ng ganyan kalaki ang publicity. Mula kanina, napakadali ng lahat. Kaya parang hindi normal. Bukod pa roon, naaalala ko kaninang umaga. Ang pagpapakita ng inner guard na iyon. Parang sinadya niyang ipanalo ako sa contest. Sinadya niyang ipasok ako sa Imperial Palace. Lumingon si Dick Kingpin kay Truong Thao lang. Daoling, mag-ingat ka mamaya. Kuya, simula nang pumasok tayo sa palasyo. Nakakaramdam ako ng pamilyar na pagnanais na pumatay. Tulad ng noong namimili tayo. Baka ngayong gabi ay isang hongmen banquet. Gayunman, walang pakialam si Truong Thao lang. Ngayong gabi, gusto niyang malaman at imbestigahan kung sino ang pumatay sa kanyang mga magulang. Pumasok siya sa palasyo. Sa harap, may tatlong tao na naghihintay. Ang isa sa kanila ay si Quan Taizong, Quan Taizen. Ang nagplano ng pag-atake sa Yi Clan. Ang dalawang iba pa ay si Fang Fuongbin, ang brain dead, at isang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Si Fang Fuong Ng, Dongfang Yu. Masayang pumasok si Dick Kingpin. Ngayong gabi, tingnan natin kung anong magagawa ninyo sa banquet na ito. Nanabik ako. Hinihintay ko ang pagdating ng kamahalan. Dahan-daang pumasok si Fang Fuonghong. Yumuko ang tatlong naghihintay. Kamahalan. Mabuhay. Lumingon si Fang Fuonghong kay Dick Kingpin. Nakita niya siyang nakatayo roon. Malakas siyang nagham. Itinuro ni Quan Taizen. Young man, nakita mo ang kamahalan. Bakit hindi ka lumuhad? Bilisan mo. Lumuhad ka. Sinabi ni Dick Kingpin. Ang aking Yi Clan. Maliban sa aking mga magulang at ang aking clan ancestor sa bahay. Wala akong luluhuran. Huwag na nating pag-usapan ang kamahalan. Kahit pa bumaba si Tian Wang Laozi. Nakatayo pa rin ako rito at hindi luluhod. Galit na sumigaw si Fang Fuongbin. Napakalakas ng loob mo. Nakita mo ang kamahalan. Pero hindi ka lumuhad. Iyan ay pagtataksil. Dapat kang mamatay. Si Zhao Zhao, inosente, ay sumunod sa kanyang nais. Nagsalita siya. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Ako na po ang luluhod para sa Young Master. Gayunpaman, pinigilan siya ni Dick Kingpin. Zhao Zhao, hindi mo kailangang gawin iyan. Huwag kang lumuhad. Ang aking Yi Clan, sino man ang makita namin, hindi namin kailangang lumuhad. Muling itinuro ni Fang Fuongbin. Huang Zhao Zhao, anong kahamak ka? Hindi ka ba laluhad? Si Dick Kingpin ay galit na galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Lumingon siya at sumigaw. Sabihin mo pa ang isang salita. Nagpatuloy si Fang Fuongbin. May mali ba sa sinabi ko? Siya ay isang hamak na alipin lamang. O baka isang bastard na nakuha ng Yi Clan. Agad na binigyan ulit ni Dick Kingpin ng isang God Palm sampal. Na nagulat sa kanya. Sinabi ko sa iyo, ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao para sa akin. Si Fang Fuongbin ay nagagalit. Hawak ang kanyang mukha na namaga. Dick Kingpin, naglakas loob kang saktan ako. Agad siyang sumigaw. Mga tao, patayin ninyo siya para sa akin. Ang mga gwardya sa gilid ay agad na sumugod. Pinuno ang silid. Si Dick Kingpin ay hindi kumilos. Hinarap niya sila. Patayin ako. Umaasa lang kayo sa inyo.
Ang mga sundalo ng Imperial Family ay sumugod. Nais nilang patayin si Dick Kingpin. Niyakap ni Dick Kingpin si Zhao Zhao ng mahigpit. Huwag matakot, nandito ako. Ang mga espada at sibat ng kalaban ay tumama. Ngunit hindi makasakit sa kahit isang buhok ni Dick Kingpin. Hinaranggan sila ng isang layer ng spiritual energy. Nang makita ito ng sundalo, lubos siyang nagulat, natakot siya at namutla, nabali pa ang sibat niya. Nakakagulat, si Truong Thao lang sa tabi ay kumilos din. Naging mga flying swords ang spiritual energy. Aking kuya, naglakas loob kayong galawin. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang isang galaw na ibinagsak niya ay nagkalat ng hukbo ng Imperial Family. Ang spiritual energy ay napakatalim. Pinapatay ang bawat isa sa kanila. Lumilipad ito na parang ulan. Hindi sila makatakas. Matapos ang ulan ng mga bomba at bala, ang buong hukbo ay nalipol. Bumagsak si Fang Fuongbin sa lupa. Nataranta. Paano ito nangyari? Si Dick Kingpin pala ang kuya ni Truong Thao lang. Si Fang Fuonghong ay nagmamasid sa tabi. Ang batang ito ay tiyak na tinanggap si Truong Thao lang bilang kanyang tauhan. Ngayong gabi, kailangan ko siyang patayin. Matapos ang isang round ng labanan, dahan-dahan na lumapit si Dick Kingpin. Lumakad siya patungo sa harap ni Fang Fuongbin. Tinapakan niya ang kanyang katawan. Fang Fuongbin, hindi ka pa humihingi ng tawad kay Zhao Zhao. Humingi ka ng tawad. Pagkatapos nito, binigyan niya ito ng ilang suntok na nagdulot sa kanya ng sakit at labis na kahihiyan. Isang prinsesa ng Empire, ngunit ngayon ay tinatapakan ng iba. Sumigaw siya, Imperial Father, tulungan niyo ako. Nagsalita si Fang Fuonghong. Dick Kingpin, masyado kang lumalabis. Pagkatapos nito, isang alog. Ang gintong spiritual energy ay naging isang dragon na bumagsak kay Dick Kingpin. Ngunit si Dick Kingpin ay itinaas ang kanyang kamay upang harangin. Agad na sumabog ang dragon. Naging usok, at ang damage points ay lumitaw. -1,000 dugo. Ang mukha ni Fang Fuonghong ay natigilan. Paano ito nangyari? Ang galaw na iyon kanina ay buong lakas ko. Baka, ito ang lakas ng clan ancestor ng Yi Clan. Lumingon ulit si Dick Kingpin patungo sa prinsesa. Sinabi ko ulit, humingi ka ng tawad. Pagkatapos nito, ginamit niya ang Fast Thong, Tear Ant's Eye, sa kanya. Isang mata ay kumikislap, puno ng pagnanais na pumatay. Sa sandaling ito, nakahiga siya sa paanan niya. Si Fang Fuongbin ay labis na nagagalit. Naluluha. Ang luha ay dumadaloy sa lupa. Mukha siyang masakit. Gayunpaman, hindi niya kayang labanan ang divine technique na Fast Thong. Agad siyang lumingon kay Zhao Zhao. Paulit-ulit na yumuyuko. Paumanhin. Kung gayon, tama. Kung humingi ka ng tawad ng maaga, hindi ka sana nagdurusa. Galit na galit si Fang Fuonghong. Nanginginig ang kanyang ngipin. Mahigpit na nakuyam ang kanyang mga kamay. Lintik, hintayin mo lang. Gagawin kitang mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Pagkatapos kay Fang Fuongbin, si Dick Kingpin ay lumingon kay Quan Taizen. Wala siyang pakialam kay Fang Fuonghong. At ikaw, kanina, sinabi mo na kailangan kong lumuhad. Natakot si Quan Taizen. Anong gagawin mo? Lumapit si Dick Kingpin sa harap niya. Si Quan Taizen ay natakot. Halos maihi. Ang prinsesa nga ay nasaktan. Ako pa kaya? Hehe. Siyempre, gusto kitang turuan ng leksyon. Pagkatapos nito, ginamit niya ulit ang Fast Thong. Nataman si Quan Taizen. Napahawak sa ulo. Nasasaktan. Pagkatapos nito, umubo siya ng dugo. Masakit siyang bumagsak sa lupa. Ang mental attack ay mahirap iwasan. Kaya niya lang sumigaw at magdusa. Labis na nasasaktan. Itinuro ni Fang Fuonghong. Dick Kingpin, huwag kang maging masyadong mayabang. Ito ang aking teritoryo. Mabuti ang teritoryo mo. Pumunta ako rito upang magtanong. Sino ang nagbigay sa iyo ng Heavenly Ultimate Life-Taking Powder? Nagulat ang mukha ni Fang Fuonghong. Natarante siya. Paano mo nalaman ang tungkol sa Heavenly Ultimate Life-Taking Powder? Hawak ni Truong Thao lang si Fang Fuongbin. Bilisan mo at sabihin. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip sa kanya. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pil ng lason. Kung hindi siya magsasalita, direktang ilalagay niya ito sa bibig ni Fang Fuongbin. Natakot si Fang Fuonghong at sumuko. May kailangan tayong pag-usapan.
Dahan-dahan lang. Ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder. May nagbigay sa akin mula sa labas. Pero hindi ko alam ang pangalan niya. Kung gayon, nasaan siya ngayon? Nasa Princess Mansion siya. Nandyan palagi. Pagkarinig nito, agad na pinakawalan ni Truong Thao lang ang kanyang kamay. Lumipad siya palabas na parang bala. Pupunta ako ngayon upang hanapin siya. Kung maglakas loob kang lokohin ako, ipapakita ko sa iyo. Lumingon si Dick Kang Thin. Sa sandaling ito, ang mukha ni Fang Fuonghong ay napakasama. Hindi maganda ang acting technique ni Fang Fuonghong. Masyadong halata, posibleng ito ay isang patibong. Si Truong Thao lang ay masyadong nagmamadali. Agad siyang lumingon kay Zhao Zhao. Sumama ka rin. Hindi ako sigurado kung hahayaan ko si Truong Thao lang na mag-isa. Agad na sumunod si Zhao Zhao sa utos. Nagmamadali siyang sumunod kay Truong Thao lang. Paglabas pa lang sa pinto, may hukbo na naghihintay. Lahat sila ay handa na sa laban. Kamahalan, buo na ang Imperial Guards. Tuwang-tuwa si Fang Fuonghong at tumakbo palabas. Ha ha ha, sa wakas, dumating na ang Imperial Guards. Dick Kang Thin, sinabi ko na, ito ang aking teritoryo. Ngayon, 8,000 Imperial Guards ang dumating. Sa palasyo, mayroon ding malaking Imperial Array. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Tama si Dick Kang Thin. Talaga namang may patibong. Nang makita ni Dick Kang Thin ang array sa harap, nag-aalala pa rin siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Truong Thao lang. Tiyak na mas mapanganib siya kaysa sa akin. Inutusan ni Fang Fuonghong ang Imperial Guards na sumugod at atakihin. Tumayo si Dick Kang Thin sa harap ni Zhao Zhao. Ang kanyang mukha ay malamig. Nagpakawala siya ng pagnanais na pumatay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Napakamapanganib. Kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag ninyo akong sisihin. Tinawag ni Dick Kang Thin ang isang ancient fierce beast. Lumitaw ito sa harap ng Imperial Guards. Ang fierce beast ay sumigaw. Atake. Ang atake ay nagpatalsik sa mga Imperial Guards. Sila ay natalo sa atake ng fierce beast. Nagulat si Fang Fuonghong. Ano ito? Bakit nakakakita ang aking divine sense ng isang fierce beast? Anong trick ang ginagamit ng walang hiyang ito? Ngunit ang fierce beast ay dahan-daang naglaho. Lumingon si Dick Kang Thin kay Fang Fuonghong. Ngayon, turn ko na. Ang atake niya ay diretso sa kanya. Gayunpaman, si Fang Fuonghong ay hindi umilag. Tumayo siya doon. Masyado kang mayabang, young man. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang kapangyarihan ng isang emperador. Isang gintong agos ng chi ang nagpoprotekta kay Fang Fuonghong. Ang mga atake ay naharang. Ang atake ni Dick Kang Thin ay hindi siya makasakit. Medyo nagulat din si Dick Kang Thin. Hindi ko inaasahan na mayroon pa siyang trick na ito. Ito ba ay Imperial Chi Protection? Agad na sumugod si Fang Fuonghong. Muli siyang nagpakawala ng isang dragon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ito. Ang isang galaw ay diretso kay Dick Kang Thin. Ginawa ni Fang Fuonghong ang buong lakas sa isang galaw kay Dick Kang Thin. Ginamit din niya ang kanyang chi at sumugod upang harangin ang atake. Ang lakas ay nagtipon sa kanyang braso. Isang suntok ang direktang nagbanggaan. Nagbanggaan ang dalawang agos ng lakas. Nagdulot ng malaking pagsabog. Nasira rin ang lupa dahil sa galaw. Si Fang Fuonghong ay napatalsik. Napatalsik siya ng backlash mula sa banggaan. Bumagsak siya patungo sa silid kanina. Sumunod sa agos. Ginawa ni Dick Kang Thin ang isang malaking suntok na lumipad patungo kay Fang Fuonghong. Hayop na emperador, mamatay ka na. Hindi maintindihan ni Fang Fuonghong kung ano talaga ito. Ang aking 4th grade battle god strength ay pinipigilan ng isang trash na tulad niya. Hindi siya papayag na mamatay. Kinuha niya ang isang sundalo sa tabi at ginawa itong panangga. Lintik, gusto mo akong patayin. Huwag mong isipin na ganoon kadali. Lumipad si Dick Kang Thin. Ang isang suntok ay napakalakas. Ang kawawang sundalo ay tinamaan ng suntok. Sumigaw lang siya sa sakit. Tumakas si Fang Fuonghong upang iligtas ang kanyang buhay. Iniwan niya ang sundalo. Dick Kang Thin, ikaw ang pumilit sa akin. Mukhang ang layunin niya ay si Zhao Zhao. Hintayin mo lang hanggang makuha ko ang iyong mahinang punto. Tingnan ko kung maglakas loob ka pa ring lumaban. Si Zhao Zhao ay hindi naglilinang ng martial arts. Kaya hindi siya nakaiwas sa oras. Mabilis na kinuha ni Kang Thin ang isang bagay mula sa espasyo.
Ibinato niya ang isang talisman patungo kay Zhao Zhao. Fang Fuonghong, karapat-dapat kang mamatay. Naglakas loob ka pang manaksak ng isang babae. Ang talisman na iyon ay nagbago sa isang malaking puppet. Mukhang isang superhero. Nang makita ni Fang Fuonghong ang puppet, nagulat siya at nataranta. Ano itong halimaw? Lumitaw ang puppet at binigyan siya ng isang suntok. Pinatalsik siya. Si Fang Fuonghong ay napatalsik. Nakahiga sa lupa. Labis siyang nagagalit. Nakakainis. Natatalo ako sa isang trash. Si Dick Kingpin ay lumapit kay Fang Fuonghong. Hayop na emperador. 5 beses mo nang pinlano ang yiklan. At nagbabalak ka pang puksain ang aking yiklan. Talagang karapat-dapat kang mamatay. Ngayon, tiyak na babayaran mo ang malaking presyo para sa iyong ginawa. Pagkatapos magsalita, ibinunot ni Dick Kingpin ang kanyang talem at ginawa siyang yangguo. Si Fang Fuonghong ay sumisigaw sa sakit. Walang sino mang nakarinig. Si Fang Fuongbin sa tabi ay tumakbo. Natarante siyang sumigaw. Imperial Father. Hayop na emperador. Ngayon bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sagutin mo ang aking tanong. Kung masisiyahan ako, papalayasin kita sa pagkakataong ito. Pangalawa, sirain mo ang sarili mong cultivation base. Mula ngayon, magiging aso ka na susunod sa akin. Pinili ni Fang Fuonghong ang isa. Mukhang gusto mo pa ring mabuhay. Okay, sabihin mo sa akin, sino ang naglatag ng arrangement na ito ngayong gabi para sa iyo? Sino ang gustong kunin ang buhay ni Truong Thaulang? Ang Demon Race. Sinabi sa akin ng Demon Race na gawin ito. Hindi inaasahan ni Fang Fuonghong na hulaan ng walang hiyang ito na mayroong nasa likod. Ngunit hindi niya maaaring ibunyag si Master Chu. Kung hindi, mamamatay siya at ang lahat sa paligid niya. Demon Race. Bakit nila gustong harapin si Truong Thaulang? Hindi ko alam. Ginagawa ko lang ang utos. Kung hindi, papatayin ako ng Demon King. Ang nakaitim na lalaki kanina sa Imperial City ay ang Demon King ng Wolf Clan. Kung gayon, nasaan ang Demon King ngayon? Nasa Princess Mansion siya. Kung ganyan ang iyong kooperasyon, ngayon ay palalayasin ko ang iyong buhay aso. Kung may susunod na pagkakataon, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Natakot si Fang Fuonghong. Naiintindihan ko. Matapos magtanong, sinabi ni Dick Kingpin kay Zhao Zhao. Tara na, punta tayo sa Princess Mansion. Opo, young master. Masakit na hawak ni Fang Fuonghong ang kanyang kamay. Dick Kingpin, tago ka. Hindi ko inaasahan na malapit ka na sa Emperor Realm Cultivation. Kahit pa ganoon, kung pupunta ka sa Princess Mansion, tiyak na mamamatay ka. Habang naglalakad, nagtanong si Zhao Zhao, young master, alam po ninyo kung saan ang Princess Mansion. Noong pumasok tayo sa palasyo, nakita ko ang isang direksyon na medyo kainahinala. Tiyak na nandoon. Sa Princess Mansion, isang napaka-misteryosong aura ang kumakalat. Mukhang mayroong inilatag na napakatakot na bagay dito. Nagmamasid mula sa malayo. Nakita ni Dick Kingpin ang masamang chi na umakyat sa langit. Hindi maganda. Lumitaw ang masamang chi. May nangyari. Truong Thaulang. Siguro may problema siya. Nasira ba ang kanyang cultivation at naging demonyo? Agad na binuhat ni Dick Kingpin si Zhao Zhao. Bilisan na natin. Kung hindi, huli na. Habang papunta sa puso ni Dick Kingpin, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang bagay. Bakit naman ganito? Si Truong Thaulang ngayon ay tiyak na nasa malaking problema. Sa sandaling ito, sa loob ng array sa Princess Mansion, ang mga mata ni Truong Thaulang ay mapula. Sa kanyang isipan, patuloy na umalingaw-ngaw ang mga boses. Linga, ang iyong ina, malagim ang pagkamatay niya. Linga, kailangan mong ipaghiganti ang iyong ina. Paghihiganti. Sinusubukan ni Truong Thaulang na labanan. Ang sakit. Bakit may devil seed sa aking Dowheart? Si Wolf King ay nakatayo sa tabi. Naghihintay. Naging demonyo na siya. Nahulog na siya sa devil's path para sa akin. Karapat-dapat na ang number 1 sa mundo. Kahit na ang devil seed ay pumasok sa kanyang puso, kaya niya pa rin akong saktan. Tingnan ko kung anong kakayahan mo. Sumugod si Wolf King. Mabilis na parang kidlat. Ang kanyang mahaba at matulis na claws ay umatake. Kung wala kang paraan, mamamatay ka na. Sinaktan niya si Truong Thaulang. Ngunit hindi ito kayang labanan.
Ang isang galaw ng Wolf King ay nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Si Truong Thao lang ay malubhang nasugatan. Umubo siya ng dugo, ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban. Ang chi ay nagtipon sa kanyang braso. Sinubukan niyang umatake ulit, ngunit hindi niya matamaan ang Wolf King. Mabilis siyang umilag. Sinabi pa niya, masyado ka pa ring mabagal. Galit na nagtanong si Truong Thao lang. Bakit mo ako gustong patayin? Ikaw ba ang pumatay sa aking mga magulang? Sinabi ni Wolf King, hulaan mo. Sabihin mo sa akin. Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Sa utak ni Truong Thao lang, mayroong boses na umalingaw-ngaw. Ano pa ang pinagdududahan? Bilisan mo at pasok sa Devil's Path. Kapag pumasok ka sa Devil's Path, tutulungan kitang patayin siya. Sa ganito, sasabihin niya sa iyo kung sino ang pumatay sa iyong mga magulang. Si Truong Thao lang ay malapit ng maging demonyo. Mayroong boses na palaging umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Si Truong Thao lang ay sinubukang labanan. Bakit naman ganito? Nilalamon na ng Devil Seed ang aking Dao-Heart. Gayunpaman, ang inner demon ay masyadong malakas. Hindi niya ito kinaya at bumagsak. Paumanhin, kuya, hindi ko kaya, masyado akong nasasaktan. Ngayon, gusto kong maging demonyo. Gusto ko nang maging demonyo. Bigla, may boses na umalingaw-ngaw. Truong Thao lang, maging matyaga ka para sa akin. Pagkarinig nito ni Truong Thao lang, alam niya na ang boses iyon ay ng kanyang kuya. Nandito na siya. Sa sandaling ito, sina Dick Kingpin at Zhao Zhao ay nakarating na. Nang makita sila ni Wolf King, nakilala niya sila. Ikaw pala. Hindi rin inaasahan ni Truong Thao lang na lilito ang kanyang kuya rito. Dahan-dahan na pumasok si Dick Kingpin. Agad na pinigilan siya ni Truong Thao lang. Kuya, huwag kayong pumasok. Mapanganib dito. Pumasok si Dick Kingpin sa barrier. Hayop, naglakas loob kayong gumamit ng Devil Array upang galawin ang aking nakababatang kapatid. Naghahanap kayo ng kamatayan. Masyado ninyo akong minamaliit. Si Dick Kingpin ay hindi natatakot. Mukhang alam niya kung ano itong array. Nananatili siyang kalmado. Naglakad siya na parang walang nangyayari. Sa wakas, huminto ang mga hakbang ni Dick Kingpin. Narating na niya ang harap ni Truong Thao lang. Malumanay niyang tinapak ang kanyang balikat upang hikayatin siya. Huwag kang mag-alala. Hindi makakagawa ng anuman sa iyo ang Devil Array na ito. Naluluha si Truong Thao lang. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Si Wolf King, nang makita ito, hindi rin makapaniwala. Imposible. Ang Devil Array na ito ay mismo nilatag ni Master Chu. Ang ordinaryong tao ay tiyak na lalamunin ng inner demon. Bakit siya pumasok nang walang nangyari? Ginagamit ni Dick Kingpin ang kanyang chi. Hinawakan niya ang lupa. Truong Thao lang, maging matyaga ka. Kailangan ko ng kaunting oras upang sirain ang array na ito. Bawat array ay may array eye. Hanggat mahanap mo ang array eye, masisira mo ito. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap na siya. Isang talisman ang lumitaw. Napapalibutan ito ng isang maliit na barrier. Tiyak na nandito ito. Lumapit si Dick Kingpin at hinawakan ang maliit na barrier. Dahan-dahan siyang nagsisikap na sirain ito. Gayunpaman, hindi ito madali. Si Chu Daoming, sa loob ng tore, biglang naramdaman na may gumagalaw sa array eye. Nag-alala siya. Hindi maganda. Nagpadala siya ng psychic message sa Wolf King. Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo at patayin ang batang iyon. Huwag mong hayaang sirain niya ang array. Matapos matanggap ng Wolf King ang utos, kumuha siya ng isang Pyldores mula sa kanyang katawan at nilunok ito. Kinagat niya ang Pyldores upang magkaroon ng lakas na lumaban. Pagkatapos inumin ang Pyldores, sumabog ang kanyang lakas. Tumataas ang kanyang cultivation level. Umungol si Wolf King. Napakalakas. Young man, muntik na akong patayin mo noon. Sa pagkakataong ito, lumunok ako ng Devil Pill. Ang aking lakas ay tumaas sa Middle Emperor Realm. Ngayon, anong ipaglalaban mo laban sa akin? Pagkatapos, sumugod si Wolf King. Balak atakihin si Dick Kingpin. Nagmamadaling tumakbo si Truong Thao lang. Kuya, bilisan kayo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Gayunpaman, si Dick Kingpin ay matatag na parang Mount Tai. Hindi. Kung sisuko ako, masasayang lahat. Hindi ko masisira ang array. Hayaan mo siyang sumugod. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Si Wolf King ay nagbigay ng buong lakas sa isang atake kay Dick Kingpin. Gayunpaman,
Hindi lumingon si Dick Kingpin o hinaranggan ng atake. Nang tumama ang atake, isang bilog na barrier ang napalibot kay Kingpin. Isang layer ng energy ang nagpoprotekta sa kanya. 3 tao mula sa Imperial Family ang pumunta rin dito upang sumama sa kasiyahan. Dick Kingpin, kailangan kong personal na saksihan ang iyong pagkamatay. Pagkatapos mong mamatay, ipapalamig ko ang iyong katawan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hugasan ang sama ng loob na ito. Biglang, nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang ripple ay umabot hanggang sa 3 na nanunood. Napakalakas ng tunog. Nagulat si Fang Fuonghong. Ano itong nangyayari? Nagulat din si Wolf King. Tinamaan niya si Dick Kingpin ng buong lakas. Middle Emperor Realm. Ngunit hindi siya nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Nagbuka ng mata si Truong Thao lang. Muntik na itong lumabas. Sinabi ni Dick Kingpin. Hey, kinakalkal mo ba ako o nagiging demonyo? Masyado kang mahina. Ang damage points ay lumitaw. -1 milyong dugo. Mayroon pa siyang 79 na milyon. Si Fang Fuonghong sa labas ay hindi makapaniwala. Ang galaw ng Demon King ay sapat na upang patayin ang lahat ng Imperial Guards. Ngunit kinaya niya ito. Kamahalan. Ang taong ito ay tiyak na isang demonyo. Si Chu Daoming ay natigilan din. Sino ba talaga siya? Hinding-hindi siya maaaring patawarin. Patayin. Bilisan at patayin siya. Gayunpaman, si Wolf King, gaano man siya sumugod, kahit gamitin niya ang kanyang kaluluwa, hindi niya masaktan si Dick Kingpin. Nanggugulo siya, kaya hindi masaya si Dick Kingpin. Tumigil ka na, huwag mo bang hayaan akong mag-concentrate? Lumayas ka para sa akin. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang suntok. Napakalakas ng puwersa. Ang lakas na ito ay katumbas ng Emperor Realm Expert. Itinulak nito si Wolf King papalayo. Si Wolf King ay hindi alam kung ano ang nangyari. Ano? Bakit bigla akong napunta rito? Lumingon si Dick Kingpin kay Dowling. Kailangan ng kaunting oras pa upang sirain ang array. Susunod, sundin mo lang ang sinabi ko. Una, tanggalin mo ang Devil Seed. Ngunit ang Inner Demon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mo siyang pakinggan. Bilisan mo at pasok sa Devil's Path. Sa ganito, makakaligtas ka agad sa sakit. Susunod, si Truong Thao lang ay nagmeditate. Sumusunod sa mga tagubilin ni Dick Kingpin. Binago niya ang Yi Dao Divine Technique. Dao at puso ay nagkakaisa. Dao ay bumubuo ng langit at lupa. Si Wolf King sa panig na ito ay nakatayo na. Masyado na itong huli. Mamamatay na si Truong Thao lang. Gayunpaman, si Truong Thao lang, sumusunod sa Dao Heart Technique ni Dick Kingpin, ay bumuo ng isang matatag na Dao Heart. Dahan-dahan, sinimulan niya ang pag-unawa. Isang agos ng gintong liwanag ang kumalat. Dahan-daang pinipigilan ng Inner Demon. Si Dick Kingpin ay palihim na natutuwa. Ginugol ko ang aking buhay upang kunin ang Dao Yuan, para sa iyo. Huwag mo akong biguin. Ang mga mata ni Truong Thao lang ay nagniningning. Napaka-determined. Ang Dao Light ay pumalibot sa kanya. Boom! Agad siyang nagising. Sa isang hakbang, lumipad siya sa ere. Ang Dao Light ay umikot sa kanya. Salamat, kuya. Sa sandaling ito, lubos siyang nagulat. Sa himpapawid, lumitaw ang isang napakalaking anino. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Isang daliri ang itinuro sa ulo ni Truong Thao lang. Matapos lumitaw ang malaking anino, itinuro nito ang pag-unawa sa ulo ni Truong Thao lang. Ang kanyang cultivation level ay patuloy na tumataas ng walang humpay. Mula sa 1st grade Battle God level, umakyat ito hanggang sa 9th grade. Si Wolf King, na nakatayo sa ibaba, ay nagulat din. Anong nangyayari? Bakit bigla siyang nag-breakthrough at nag-unawa? Si Dick Kingpin ay nakatutok sa pag-break ng array. Nakatingin siya kay Truong Thao lang. Lubos siyang nasisiyahan. Mabuti. Talaga. Hindi mo binaygo ang aking mga pag-asa na inilaan ko para sa iyo. Ang nakababatang kapatid ko ay hindi ako binaygo. Nagpakita si Truong Thao lang ng Dao Shadow sa likod niya. Malapit na silang maging isa. Sumigaw siya. Imperial Realm. Break it for me. Tiningnan ng ikalawang seal ni Dick Kingpin. Dahil sa patuloy na pag-breakthrough ni Truong Thao lang, 3 na lang ang natitirang blood count. Malapit na masira ang seal. Si Fang Fuonghong at ang kanyang mga kasamahan ay apektado ng nakakagulat na breakthrough aura. Imperial Realm.
Talaga, pumasok na siya sa Imperial Realm. Karapat-dapat nga ang number 1 henyo ng Longhu Wuzong. Ngunit si Fang Fuonghong ay nag-aalala. Patay na. Sa pagkakataong ito, patay na tayo. Si Truong Thao lang ay nakatayo sa himpapawid. Ang Yi Ben Dao Divine Technique ay matatag na parang Mount Tai. Si Wolf King sa ibaba ay hindi makapaniwala. Masyadong hindi kapanipaniwala. Ang batang iyon na si Dick Kengthin. Basta na lang siya nagbigay ng kaunting patnubay. At nakarating na siya sa Imperial Realm. Lintik talaga. Ang Imperial Realm aura ni Truong Thao lang ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling Imperial aura. Ano itong nangyayari? Hindi nakapaghanda si Wolf King. Agad siyang napigilan ng pressure ni Truong Thao lang sa lupa. Nabigitan siya. Halos sumabog. Matapos ang matagumpay na pag-unawa at breakthrough. Ang katawan ni Truong Thao lang ay walang lakas. Mula sa himpapawid, dahan-dahan siyang bumagsak. Bumagsak siya sa lupa. Hindi siya maswerte. Walang tumakbo upang alalayan siya. Kaya siya ay nasaktan ng malakas. Medyo masakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Kuya, ang Devil Array na ito, pinasisigla pa rin nito ang Devil Seed sa aking katawan. Mahirap pa rin sa loob. Ngangalngal ni Dick Kengthin ang kanyang daliri. Kumuha ng kaunting dugo. Sandali lang. Huwag kang mag-alala. Aayusin ito ng iyong kuya para sa iyo. Pagkatapos gamitin ang kaunting dugo upang lumaban. Tumaas ang aura ni Dick Kengthin. Ang bilis ng pag-break ng array ay dumami ng ilang beses. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nasira ang array. Ang barrier na nakapalibot ay dahan-daang nabiyak at sumabog sa libu-libong piraso. Ang seduction array ni Master Chu ay ganap na nasira ni Dick Kengthin. Sa sandaling ito, tumakbo palabas si Chu Daoming upang tingnan. Siya ay labis na galit. Hayop, Dick Kengthin. Naglakas loob kang sirain ang aking magandang gawa. Gayunpaman, may napansin siyang mali, kaya hindi siya agad gumalaw. Lumingon siya sa isang direksyon. Ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso. Bakit dumating din siya? Lumingon siya kay Dick Kengthin. Matapos masira ang array, tumakbo rin si Zhao Zhao upang sumama sa dalawa. Young Master, okay po kayo. Si Truong Thao lang ay medyo masakit. Nakaupo sa lupa. Kuya, sa pagkakataong ito, mabuti na lang at nakuha ko kayo. Nagtago lang ako sa likod ninyo. Nasira ang seduction array, ngunit hanggat nasa kanyang katawan ang Devil Seed, maaari itong magpakita anumang oras. Inumin mo itong restoration pill. Maaari nitong pigilan ito ng ilang panahon. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Dick Kengthin ang Pyldores kay Truong Thao lang. Si Wolf King, matapos masugatan ng malubha ng pressure, masakit siyang nakahiga sa lupa. Dahan-dahan siyang gumapang palayo. Dahil sa pag-asa ng kanyang lahi, hindi pa siya maaaring mamatay. Gayunpaman, hinarang siya ni Dick Kengthin. Gusto mong tumakas. Magsalita ka ng totoo. Bakit mo gustong patayin si Truong Thao lang? Mula sa isang silid, biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Nasira ang buong pader. Si Chu Daoming ay lumipad mula doon. Mabilis na parang kidlat. Tumakbo patungo kay Wolf King. Little Junior Brother, pupunta ako upang iligtas ka. Pagkatapos magsalita, agad siyang sumuntok kay Wolf King. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na mag-react o magsalita. Ang Wolf King ay nasaktan ng isang napakalakas na suntok. Agad siyang napatalsik ng ilang dosenang metro. Pagkatapos noon, namatay siya ng hindi nakahinga. Napatalsik siya. Umubo ng dugo. Isang nakamamatay na atake. Galit na nagtanong si Dick Kengthin. Sino ka? Bakit mo siya pinatay? Si Chu Daoming ay may mapanlinlang na mukha. Naglakas loob ang taong ito na galawin ang aking junior brother. Kailangan ko siyang patayin. Mabuti na lang at kumilos ako agad. Kung hindi, baka nabuking na. Si Dick Kengthin ay nag-aalinlangan. Si Truong Thao lang ang iyong junior brother. Bakit direktang pinatay siya ng taong ito? Hindi ako binigyan ng pagkakataon na kumuha ng pahayag. Si Chu Daoming ay tumingin sa malayo. Ang aura ay palapit ng palapit. Hinding-hindi ako maaaring mabuking. Si Fang Fuonghong ay natakot at tumakas. Lintik, hindi maganda. Nagsimulang pumatay at maglinis ng ebidensya si Master Chu. Kailangan ko mabilis na tumakas. Kung hindi, mamaya, tiyak na ako ang mamamatay. Tama ang hula niya. Sumugod si Chu Daoming patungo kay Fang Fuonghong. Tumigil ka dyan. Nakipagsabuatan ka sa Demon Race at sinaktan mo ang magiging sect master ng aking Longhu Wuzong.
Napakalakas ng loob mo. Paano makakatakas si Fang Fuonghong? Agad siyang lumuhad at patuloy na nagmakaawa. Master Tianxi, maawa po kayo sa akin. Hindi siya binigyan ni Chu Daoming ng pagkakataon na magsalita ng marami. Huwag mong asahang makalusot. Pagkatapos nito, direktang siyang kumilos. Sa isang galaw, pinatay niya si Fang Fuonghong, na namatay ng hindi nakahinga. Mukhang ayaw sumuko si Fang Fuonghong. Ang kanyang bangkay ay bumagsak sa lupa. Hindi nakapikit ang mga mata. Pinanood ni Dick Kingpin ang palabas na ito. Labis siyang nagdududa. Bakit siya lumitaw sa tamang oras? Hindi maaga. Hindi huli. Kahit ang dalawang pinakamahalagang lead ay inalis na niya. Tiyak na hindi normal ito. Nagpatuloy sa pagganap si Chu Daoming. Lumingon siya at itinuro si Kingpin. Young man, naglakas loob ka ring sumali sa pangangaso sa aking junior brother. Agad na nagsalita si Zhao Zhao. Huwag mong galawin ang young master. Agad na tumayo si Truong Thaulang upang magpaliwanag. Senior brother, ang kuya ay nagligtas sa akin. Huwag mo siyang saktan. Si Chu Daoming ay nakaramdam ng ginhawa. Mukhang hindi ako pinagdududahan. Ngayon, hindi kita maaaring saktan. Ibang araw, kung may pagkakataon, ako mismo ang papatay sa iyo. Bigla, lumitaw ang isang napakalaking gintong anino. Daoming, Daoling, dapat na kayong bumalik sa sekta. Agad na sumigaw si Truong Thaulang. Master, ito pala ang taong naramdaman ni Chu Daoming. Nagkunwari siyang seryoso. Sa wakas, dumating na ang matandang Tianxi. Ang napakalaking gintong anino na lumitaw ay ang Tianxi ng Longhu Wuzong. Sinabi ng anino, Daoling, hindi na marami ang oras mo. Sumama ka sa akin sa sekta. Tutulungan kita na pigilan ang devil seed sa iyong katawan. Pagkatapos magsalita, bago pa makapag-react ang iba, ang anino ay naging isang malaking bola ng liwanag at dinala ang dalawa. Si Truong Thaulang at Chu Daoming. Diretso sa Longhu Wuzong. Nagulat si Dick Kingpin. Agad siyang humabol. Sinubukang pigilan sila. Truong Thaulang, huwag kang aalis. Gayunpaman, ang bilis ng matandang Tianxi ay tulad ng kidlat. Sa isang iglap, nawala na sila. Naiwan lang ang kaunting gintong usok para lang langhapin niya. Sa puso ni Dick Kingpin, nagsimula siyang malungkot. Ayos na, nawala si Truong Thaulang. Paano ko nasisirain ang ikalawang talent seal ko? Talagang dumating na ang pagkain sa bibig. Pero hindi niya makain. Ilang puntos na lang ang natitira. Malapit na lang. Malapit na talaga. Ito ay ganap na bubuksan ang talent seal. Nilapitan ni Zhao Zhao si Kingpin. Young Master, gabi na rin. Dapat na tayong bumalik. Ang palasyo ay puno ng mga kaaway. Napakadelikado. Huwag kang mag-alala. Mahirap na akong makapasok sa palasyo. Kailangan nating pumunta sa isang lugar. Ito ay ang Tai Huang Temple. Ang templong ito ay sinabi ng matandang Huang bago siya namatay, na may nakatagong bagay sa ilalim nito. Kailangan kong tingnan kung iyon ang bagay na kailangan ko. Sa kabilang panig, sa bangkay ni Fang Fuonghong, lumitaw ang prinsipe na nagtakbuhan noon sa tindahan ng damit. Sumigaw siya. Anong nangyayari? May pumatay sa aking kapatid na emperador. Agad siyang lumingon kay Dick Kingpin. Tai Kim, anong ginagawa mo? Bilisan mo at dakpin mo ang pumatay dyan. Prinsipe, ang pumatay sa kamahalan ay ang tao mula sa Longhu Wuzong. Hindi ang batang iyan mula sa Yiklan. Mali ang pagdakip sa kanya. Si Tai Kim ay nakatayo sa crime scene kanina. Nakakita na ng lahat. Nababaliw ba siya? Siya ang nakahawak ng isang atake ng Emperor Realm Expert. Sinabihan mo akong dakpin siya o magpakamatay. Hindi pa rin tumitigil ang prinsipe. Ngayon, inuutusan kita na agad siyang dakpin para sa akin. Bukod pa rito, ang pagkamatay ng aking kapatid na emperador ay hindi gawa ng Longhu Wuzong, kundi ng trash na ito mula sa Yiklan. Ngayon na nasugatan siya, magandang pagkakataon upang patayin siya. Hahayaan ko siyang magbayad sa paghihiganti sa tindahan ng damit. Si Dick Kingpin ay hindi nag-aalala. Mamatay. Saan nag-ingay ang aso? Gusto mo akong galawin? Tama, kung may lakas ka. Sige. Naniniwala pa rin ang prinsipe na siya ang nangunguna. Ang aso na tulad mo ay dapat mamatay. Ngayon, binigyan ako ng langit ng pagkakataon. Tingnan ko kung makakatakas ka. Pagkatapos mong mamatay, ang kagandahan sa tabi mo. Aalagaan ko siya. Hahayaan kitang alagaan. Lumipad si Dick Kingpin.
Isang nakamamatay na sipa sa prinsipe. Masyadong nakakainis ang kanyang pag-ingay. Isang sipa mula sa langit. Ang prinsipe ay lumipad ng ilang daang metro. Nakahiga siya sa lupa. Agad na tumakbo ang mga lingkod sa paligid. Prinsipe, okay po kayo. Agad na nagutos si Tai Kim. Ang commander, mga tao, ipahayag. Ang prinsipe ay biglang namatay dahil sa lumang sakit. Nangangahas si Dick Kingpin na maglakad sa palasyo. Zhao Zhao, samahan mo ako sa Taihuang Temple. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa ilalim ng Taihuang Temple. Sinabi ni Dick Kingpin kay Zhao Zhao. Zhao Zhao, maghintay ka rito. Hindi maintindihan ni Zhao Zhao. Nagtanong, may panganib po sa loob. Hindi naman. Pero, young master, kailangan ninyong mag-ingat. Okay, huwag kang mag-alala. Walang sino mang makakasakit sa akin rito. Pagkatapos nito, dahan-dahan pumasok si Dick Kingpin. Sa loob, mukhang ordinaryong family temple lang. Sinabi ng matandang Huang dati na sa ilalim ng Taihuang Temple ay mayroong nakakadena na 10.000 taong gulang na demon beast at isang heavenly book. Kung nasa ilalim ito, tiyak na mayroong mekanismo. Naghanap siya sa loob ng 7,749 na oras. At sa wakas, nakahanap siya ng mekanismo sa likod ng isang spirit tablet. Hinailan niya ito, at lumitaw ang isang hagdanan pababa. Sa ilalim ay isang misteryosong basement. Napakadilim. Dahan-dahan bumaba si Dick Kingpin. Matandang Huang, hindi mo talaga ako niloko. Talagang may basement rito. Ang langit-langit na kuweba na ito ay hindi maliit. Napakalaki nito. Pagbaba sa dalawang mahabang hagdanan. Nakarating siya sa ilalim. Medyo nagulat si Dick Kingpin sa lugar na ito. Mukhang medyo malalim pa ito. Hindi ko alam kung kumukonekta ito sa underworld. Habang naglalakad, nahawakan niya ang isang inscription. Teka, bakit may Mozu, Demon Race, silang inscription dito? Nakakagulat talaga, kung tama ang pagkaalala ko. Ang Demon Race seal ay dapat nasa higher dimension. Paano ito lumitaw dito? Baka sa ilalim nito ay isang high-level demon beast talaga ang nakasil. Nagsimulang bumagal si Dick Kingpin. Mukhang hindi simple ang lugar na ito. Kailangan kong mag-ingat. Pagpasok sa seal, nagulat si Dick Kingpin sa eksena sa harap niya. Ito. Sa harap niya ay isang napakalaking demon beast. Ito ay nakakadena ng hindi mabilang na mga bakal. Sa itaas, may isang bagay na napakaliwanag. Kung ikukumpara sa laki nito, si Dick Kingpin ay kasing laki lamang ng kanyang binti. Ang kayamanan na iyon ay isang heavenly book. Naglalabas ng gintong liwanag. Agad na sumugod si Dick Kingpin upang kunin ang aklat. Ang unang aklat ay Tao Te Ching. Ang heavenly book na sa pamamagitan ng mga taong nagbabasa, tulad ni Zhao Zhao. Ang ikalawang aklat ay Liet Buang Kuang Qi, Blazing Sun Yang Qi. Ang heavenly book na malapit sa akin na makakadetermine. Hanggat makalapit ako sa aklat, malalaman ko kung ito ang heavenly book na kailangan ko. Gayunpaman, nang malapit na niya itong hawakan, hinaranggan ito ng gintong barrier. Nag-abiso ang sistema. Ang target ay naharang ng misteryosong puwersa. Hindi maaaring magpanag-uri. Nako, pagkarinig ng abiso, gusto niyang ma-shock. Kung gayon, paano ko na ito susuriin? Habang hindi siya nag-iingat, dahan-daang nagmulat ang mga mata ng Demon Beast. Isang pares ng napakalamig na mga mata. Si Dick Kingpin ay balak nakawin ang gamit ng Demon Beast. Tapos nagising na ito. At siya, walang alam. Lumingon ito. Tiningnan si Dick Kingpin. Ha, kagising pa lang. Bakit may tao na rito? Kailan ka pumasok? Nagsalita ito. Sino ka? Nagising ang nakasil na Demon Beast. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong kay Dick Kingpin. Sino ka? Ha, bakit pumasok ka sa bahay nang walang pahintulot? Medyo nahihiya si Dick Kingpin. Nako, kailan ka nagising? Bakit sa mismong oras na ito? Hindi mo talaga ako binibigyan ng mukha. Dahan-dahan, balak ni Dick Kingpin na kunin ang soul-slaying sword mula sa system space. Malapit na niya itong kunin. Pero nag-isip siya ulit, kahit makipag-away, okay lang. Pero kung siya pala ang reader, na iyon. Hindi ba't sinira ko ang sarili ko? Kaya, dahan-dahan na lang. Direkta niyang ibinalik ang espada sa inventaryo. Huwag masyadong sabik, kailangan kong obserbahan ang sitwasyon muna. Ha, huwag kang magkamali. Naliligaw lang ako dito.
Nagkataon lang na napadaan at tiningnan. Ang mga mata ng Demon Beast ay nagniningning tulad ng mga bituin. Ang bango ng katawan mo. Matagal na akong hindi nakaamoy ng ganitong kabango. Tunay na masarap na pagkain. Si Dick Kingpin ay pinawisan ng malamig. Hindi pa siya nagsasalita. Gusto na siyang kainin. Binuka ng Demon Beast ang kanyang bibig. Napakalaki. Balak lunukin si Dick Kingpin ng isang subo. Halika, kainin ko ang iyong laman. Hindi pa siya natapos kumain nang ang mga kadena sa kanyang katawan ay naglabas ng kidlat at tinamaan siya. Hindi mabilang na kidlat ang tumama sa katawan ng Demon Beast, na nagdulot sa kanya ng sakit at pagsigaw. Sa wakas, pagkatapos ng isang round ng torture, huminto ito. Umiyak siya ng isang buong ilog. Kahit kumain, hindi niya magawa, masyadong mahirap. Gayunpaman, napansin ni Dick Kingpin ang kidlat na iyon. Teka, ang aura kanina, medyo pamilyar. Ang taong ito, galing ba siya sa Kundan Sacred Land? Tinitingnan ng mga kadena. Mukhang siya ay natrap ng isang heaven-defying array at nakasil sa lugar na ito. Tiyak na may sikreto sa kanyang katawan. Una, lapitan natin at subukang tanungin. Gusto mong kumain? Tama, kaya kung bigyan ka ng makakain. Ang Demon Beast ay masayang lumalanghap ng laway. Talaga? Syempre, pero kailangan mong sabihin sa akin kung sino ka. Saan ka nagmula? At ano ang aklat sa katawan mo? Ang pangalan ko ay Yantan. Nagmula ako sa ibang mundo. Itinapon ako ng mga walang hiya roon dito. Ginamit nila ang 9 Dragons Raging Hell Array upang ikadina ako. Ang aklat na nakikita mo ay ang Heavenly Book na sinasabi mo. Ito ang array ng array na ito. Nang marinig ito ni Dick Kingpin, lubos siyang natuwa. Napakabuti. Talagang isang Heavenly Book. Pamilyar ako sa arrays. Hanggat sisirain ko ang array mawawala na ang array. Hayaan mong subukan ko. Alam din ito ng Demon Beast. Ngunit, walang epekto. Kahit patipunin mo ang buong lakas ng Tianluo World. Hindi mo masisira ang array dyan. Hindi masyadong naniniwala si Dick Kingpin. Sinubukan niyang lapitan at hawakan ang array. Balak niyang gamitin ang sarili niyang lakas upang sirain ito. Ang 9 Dragons Raging Hell Array ay gumamit ng 9 na Dragon Spines upang gawin ang mga kadena. Bawat kadena ay may engraved talisman ng 9th generation. Sa Spatial Secret Chamber na ito, mayroong 13 milyong talisman. Bawat talisman ay nilagyan ng dugo ng asul na dragon. Gamitin mo ang lakas ng How Demon. Nang makita ng Demon Beast ang kanyang pagsisikap, medyo nakaramdam ito ng ginhawa. Gayunpaman, imposible na sirain ang array. Ang kanyang ikalawang seal ay isang array attribute. Pagkatapos masira ang seal, baka makahanap siya ng mahinang punto ng array na ito. Sayang lang, wala si Truong Thao lang sa tabi ko. Kung narito siya, hindi na magtatagal, masisira na ang seal. Pagbalik tanaw, medyo galit pa rin siya. Truong Thao lang, Truong Thao lang. Sa kritikal na sandali, bakit ka biglang nawala? Pagkatapos nito, lumabas si Dick Kingpin. Huwag kang mag-alala. Bagaman hindi ko pa masisira ang array sa ngayon. Hahanap ako ng pagkain para sa iyo sa labas. Kailangan mo lang maghintay ng ilang araw. Huwag mo akong lolokohin. Syempre, ang isang gentleman ay sumusunod sa kanyang salita. Si Zhao Zhao sa labas ay lubos na nag-aalala. Matagal nang pumasok ang kanyang young master. Bakit hindi pa siya lumalabas? Young master, baka may nangyari. Sa sandaling ito, lumabas na rin si Dick Kingpin. Nandito na ako. Masayang tumakbo si Zhao Zhao. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Sa pagtingin sa iyong nag-aalala na mukha, hindi ba't nandito na ako? Umuwi na rin tayo. Makalipas ang ilang sandali, sa 100 Flowers Pavilion, sa labas, hindi alam kung bakit, maraming yelo at nyebe ang sumasaklaw. Napakalamig ng hangin. Ang dalawa, sina Kingpin, ay bumalik. Kakaiba. Bakit patay ang ilaw sa 100 Flowers Pavilion ngayong gabi? Ngayon ang pinakaabalang oras ng negosyo. Bakit napakatahimik, at napakalamig ng hangin sa paligid? Si Zhao Zhao ay nanginginig sa lamig. Young master, medyo malamig ako. Bigla, mula sa 100 Flowers Pavilion, isang ice sword chi ang lumabas. Napakabilis. Agad na niyakap ni Dick Kingpin si Zhao Zhao at ginawang panangga ang sarili. Pagkatapos nito, ginamit niya ang isang teknik. Tinawag niya ang isang baging.
Agad itong pumulupot at kinontrol ang flying sword. Pagkatapos noon, isang malaking tunog. Ang flying sword ay nasira ng baging. Naging maraming piraso. Nang makita ito ni Kingpin, galit na galit siya. Tiningnan niya ang 100 Flowers Pavilion. Mula roon, lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng puting damit. Karapat-dapat nga sa taong kayang tanggapin si Truong Thao lang bilang nakababatang kapatid. Magaling ang kanyang lakas. Galit na tumingin si Dick Kingpin. Sino ka? Ako si Qin Chaotian. Matagal na akong naghihintay. Ang taong ito ay ang dean ng Kenglan Academy. Si Qin Chaotian. Dahan-daang bumaba ang blood count ni Dick Kingpin. Napalakas ng aura ng taong ito. Buti na lang. Nagamit ko ang Willow Branch para iwasan ang atake. Kung hindi, tiyak na masusugatan ako. Agad siyang nagtanong. Ano ang kailangan mo sa akin? May dalawa akong bagay na sasabihin. Una, tanggalin ang lahat ng puwersa ng Yi Clan sa Tianluo City. Pangalawa, umalis ka sa Southern Region. Huwag kang papasok sa Kenglan Academy. Bagaman hindi ko alam kung bakit ka pinayagan ng Elder. Ngayon nandito ako. Hinding-hindi ka makakapasok. Nakita ni Dick Kingpin na ang taong ito ay hindi sa kanyang panig. Ikaw ba ay kumakatawan sa Imperial Family o sa Kenglan Academy? Kahit sino pa ang kinakatawan ko. Pinatay mo si Fang Fuonghong. Bagaman hindi ikaw, kailangan pa rin may magdusa para sa kanya. Kaya, ang iyong pagpasok sa Kenglan Academy, hindi ko papayagan. Hindi ka basta makakapasok. Masayang ngumiti si Dick Kingpin. Ha ha ha. Pagkatapos noon, nilampasan niya si Qin Chaotian. Kung sasabihin ko na hindi, anong magagawa mo sa akin? Dahan-daang umalis si Qin Chaotian. Ngunit hindi niya nakalimutang sabihin, Young man, huwag mong gawin ang iyong desisyon ng mabilis.